So dito sa farm natin, ano-ano yung meron? Saka paano ba natin ito na-manage? Meron ka bang mga tao? Ilan ng taon na meron ka dito na tumutulong sa'yo? Well, presently po, meron akong tatlong farm workers, so mga kasama ko. Actually, mga kababayan ko rin po sila sa Bicol. Plus yung mga relatives ko po, yung mga pinsan ko, sila rin po yung mga hanggang ngayon nagko-construct ng mga like yung training hall, yung mga ibang ginagawa po namin dito, sila po yung gumagawa na para medyo nakakatipid na rin. Tapos, meron po kami ditong dalawang scholars ng interns nagaling po sa Agricultural Training Institute sa ATI, tapos sa NOAP, sa National Organic Agriculture Program. Bali, isa po ang Ion Farm sa farm partner ng programa na yon. So meron po kami ditong dalawang interns na dito po nagtitraining, ginaguide po namin sila para matuto sila ng organic farming. Ayan po. Sa tingin ko, for now, enough na po yun yung mga farm workers namin. Pero siguro habang nag-e-expand, kailangan talaga namin magdagdag pa. Opo. Ano-ano yung meron tayo dito? Ano-ano yung mga alaga at tanim? Kasi parang sa likuran ko, merong maingay na kambing. Opo. So, ano pa yung meron maliban dito sa kambing? Opo. So bali, ang Ion Farm po kasi, ma'am, ang concept namin is integrated farm. So, nung inumpisahan po namin to, so meron kaming mga free-range chicken, meron din po kami doon sa free-range chicken na yun, may mga katabing mga pabo, mga gansa, tapos meron din po kaming ostrich. Tapos dito naman po sa area na to, meron po kami ng mga kambing, may tupa, may mga large ruminants, yung mga baka. Tapos sa ibang area, meron din po kaming rabbit area. Tapos doon naman po sa dulo, meron po kami doon na aquaculture. So, nag-aalaga po kami ng mga hito, minsan tilapia. So, yun po yung mga inaalagaan namin dito. Well, of course, meron din po kami mga crops na tinatanim. So, kung ano-ano pong mga high-value crops like sili, talong, depende po sa season. Opo. So, yun po yung mga makikita dito sa farm. Dito sa Ion Farm, tinutulungan nila Darwin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng training at pagbibigay ng mga karagdagang kaalaman. So dun sa mga, sabi nyo, mga kabataan, so dito ba yung school natin open to sa, paano ba itong nagkakaroon ng estudyante? Kasi nung papunta kami dito, sabi ko nga, parang, ang layo pala na to. Parang yung daan din, hindi pa din ganun ka-develop. Pero paano tayo nagkakaroon ng estudyante? Yes. Bali po, ang ideal po kasi talaga sa isang farm school ay dapat talaga nasa gitna siya ng bukirin. Which is ito naman. Opo, tama naman. Kasi kung ilalagay mo po siya sa medyo urban area, wala yung market mo doon, wala yung mga magsasaka. Kasi mas mahirap pa silang pupunta doon. So talaga po, siguro very conducive naman po yung Ion Farm. Kasi po halos 360, tumingin po kayo sa palibot. Lahat po yan mga sakahan. So lahat po yan mga magsasaka. So yun po talaga yung target market namin. At yun ang gusto naming tulungan. Ito yung mga magsasaka na noon pa. Correct, Tapos tinuturuan natin ngayon sa farm school. Yes po. Bakit kailangan nating turuan yung mga dati nang nagsasaka? Okay, so magandang tanong po yan, Miss May, no? Kasi ang mga magsasaka kasi natin, nandun na yung yung talent nila or yung know-how nila, yung knowledge nila sa pagsasaka. Pero ang target po kasi natin ngayon, hindi lang yung ma-maintain lang yung production, kundi mas dumami pa. Kung kaya pang maging 100% increase ng production, so yun po talaga ang target ng government natin. So kaya ang role po namin ng mga farm schools ay para mas palakihin pa ang production nila at mas matutunan nila yung mga makabagong teknolohiya na hindi po tayo magfo-focus na lang doon sa traditional na napakahirap nga naman talagang gawin. Kasi kung yung mga traditional ginagawa po doon, dati manual na pagtatanim. So ngayon po ginagamit na natin yung mga machineries. So kaya nga po, in that way, na i-encourage natin yung mga kabataan na mga anak ng mga magsasaka, apo ng mga magsasaka, at iba pang mga nakakita na ay, enjoy din pala ang farming. So ibig sabihin ba, sir, pagka yung magsasaka, umaten sa klase mo, may bit-bit siyang isa na anak niya, tama ba ako? Pwede Meron rin bang po. ganun na Actually, nangyayari? allowed din po sila na yung mga dependents nila pwedeng Sumama sa klase. Opo. So kaya hindi lang po talaga siya
yung magsasaka lang ang pwedeng magklase. Pwede rin po yung mga dependents nila. Pwede rin po halimbawa, yung isang land, may mga tenants po yan. So kahit hindi nila pagmamay-ari yun, basta sinasaka nila, tinitil nila yung land, pwede po sila mag-aral. Ayun. So parang ang kagandahan po kasi nito, yung mga traditional na natutunan nila, yung mga magagandang natutunan nila nun, minimaintain pa rin natin. Pero dinadagdagan natin ng mga makabagong sistema, makabagong teknolohiya. So kaya pag pinagsama mo po yun, talagang ang tendency ay malaking production. Tataas ang production. At syempre, tataas ang kita. Oo. Na yun naman talaga yung goal Yun po ang natin sa ating pinaka-goal pagtatanim namin. at pagsasaka. Correct. Diba? Yun po yung pinaka-goal ng Department of Agriculture at yun din po ang pinaka-goal ng every farmer po na makikita natin. Diba? Ang goal naman po natin, yung mga nanay at tatay ng pamilya, hindi lang po yung parang makakain ng 3 beses sa isang araw. Siyempre, kailangan po nating pag-aralin ng ating mga anak. Kailangan po kahit papano ay meron din po tayong paglilibangan, di ba? So, meron din po tayong mga makabagong teknolohiya rin na ginagamit ngayon, mga cellphone, mga TV. So, ang mga magsasaka dapat na rin modern na rin. So, dapat kayanin po nila rin na mabili ang mga bagay na yun. Para kay Darwin, napakahalaga ng mga magsasaka sa mga pangangailangan nating pang-araw-araw. Dati po kasi pagka sinabi magsasaka, yan, mga nakayuko eh. Correct. Pero dapat ang magsasaka natin ngayon Opo, nakatingin na ng po diretso. Correct. Na dapat Na hindi tayo nahihiya. kaya hindi po dapat nga pwedeng sabihin na magsasaka lang ako. Dapat talagang pag training po kami, iniiwasan po namin yung gano'n. Talagang ini-inculcate namin sa mga isip nila na dapat pag sinabi mong magsasaka ako. Hindi Proud. yung proud ka dapat na magsasaka. Kasi ang pagiging magsasaka, yun yung nagiging buhay ng ating komunidad ng ating bansa. Kung walang nagsasaka, kung hindi mabubuhay. Mag-i-import tayo na mag-i-import. Totoo po. Mabubuhay ka na walang abogado. Siguro sa isang beses sa isang buhay mo, pwede mong mamit ang isang abogado. 2-3 beses sa isang doktor. Pero araw-araw po, kailangan mo nang magsasaka kasi kailangan mong kumain. Opo. Totoo yan. Dahil sa tiyaga at paninindigan, si Darwin, isang accountant, nagtagumpay bilang isang magsasaka. Agree ako dyan!